So, welcome po sa atin pong Saturday class. Good morning po. Good morning everybody. Good morning Philippines. Good morning world. Sa lahat po ng aabutin po ng aral o pagtuturo po na ito. So, nasa subject po tayo ng Old Testament survey. Ano po? So, ito pong subject na ito ay naka-prepare sa dalawang kurso, Master of Pastoral Studies at Master of Divinity. Dito po tayo sa ikalawang bahagi na The Age of the Patriarchs. Kasi napag-usapan po natin yung unang bahagi noong nakaraan. Ano-ano nga yung mga pagkakasunod-sunod doon. Yung una po, yung tinatawag ng creation, ano po. Dapat maging familiar kayo ng creation account, and then the story of the fall of man, yun ang kasunod, ano po. Pagkatapos yung Cain and Abel, no? At pagkatapos noon, yun pong chapter 5, yung mga tao, no? Yung mga lahi, mga genealogy. Nandun po lahat sila. At pagkatapos po ng chapter 6, yun pong kay Noah. At sa panahon ni Noah, naubos ang tao. Di po ba? So, nagkaroon ng judgment. Universal judgment po ba yun? O doon lang sa isang area nila? Universal yun, ano? Universal judgment po. Yun nangyari po noon. At pagkatapos po noon, yung account po ng Tower of Babel. Okay? Familiar na kayo doon. At sa ikalawang bahagi, yung pong the age of the patriarch. Pag sinabi patriarch, sino po ang mga prominent dito? Mga tao dito. Of course, inunahan na ito ng buhay ni Abraham. Si Abraham, di ba, isa yan sa anak ni, galing sa isang anak ni Noah. Tingnan lang natin, ugatin natin para maging klaro, familiar sa inyo yung kwento ng istorya ng Bible, May 3 anak si Noah na nabuhay, o hindi nasama sa dilubyo. Sino? Yun, Shem, Shem, Ham, at saka si Japhet. Ayan. So, si Abraham, galing saan? Kaninong lahi? Kanino? Kay Shem ba? Kay Ham ba? O kay Japhet? Ayan. Si Abraham ay galing sa lahi ni Shem. Shemites, kumbaga. At si Abraham po, kung atin pong mabalikan yung atin pong mga pag-aaral, he was not an Israelite. Tama ba? Si Abraham, hindi po siya Israelita. But he was the father of an Israelite. Amen? So, nag-pray na ba tayo? Hindi pa po. Sige, para lalo tayong gamitin ng makapangyarihan ng Diyos. Hingi natin ang guide niya, ipatnubay po niya. Sir Jennifer, open us in prayer. Salamat po ang muli sa napakalagang pagkakataon. Kaya tinaga mo sa bato sa amin sa Ama. Patuloy na pagbibigay mo sa amin ng knowledge and wisdom. Siyang pinagkakalaro upang kami, Panginoon, ay patuloy na managal po sa salita mo. Salamat din po, Ama, sa mga tao na ginagamit po upang kami, Panginoon, ay patuloy na lumawig at lumawak sa salita mo. At kaya naman sa umagang ito, nagdideklara kayong Panginoon, nagkatagumpayan sa aming pag-aaral, patungkol, Panginoon, sa the age of the Patriarchs, Father God, na maunawaan namin. At pasan kapag kami ng malalim na pangunawa na yung salita upang sa ganun, ang lahat, Panginoon, na ay matutunan sa umagang ito ay magbibigay ng liwanag sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, pinapasalamat na kami at Lord,
hindi ang patigan sa mamayang Pilipino kami po, Panginoon, ay naniniklos sa inyo upang sila man ay maging bahagi ng inyong gawain, Panginoon. Kami, Father God, ay humingi ng tawad sa patuloy na pagsasubmit o pagkakaroon, Panginoon, ng mga idol sa mga kanilang mga puso, Panginoon. Lord, sa umagang ito, hindi ha, Panginoon, sa kanila. Humingi kayo ng tawad at we pray, Lord, na sila man ay makakilala sa inyo, Panginoon. Salamat naman sa mga tao-paligan na ginagamit mo upang ang lahat ng tao-paligan ay patuloy na magsabit na makakilala sa iyo, Panginoon. Salamat naman, uwingin ka at patuloy kayo, Panginoon, nagpapakumbaba at nagpapailalim sa iyo, Panginoon. Purihin ka sa pangalan sa iyo, Panginoon. Amen. Amen. Okay. Ayan. Meron ng mga nasa online. Si, Pastora Emily, newly graduate po ng Master of Divinity yan. Bishop Nards, thank you po for joining us. Nards. Nards Yuson. May kapangalan ka, Pastor Nards eh. Si Leonardo Darilay naman yung nasa harapan ko. So, of course, si Reynaldo Petras. Kilala nyo yan? Yan ay, alumni din yan ng Asian Seminary of Leadership. Of course, si Pastor Jose Miller, o yung aking anak, si Samuel, na nasa online din. Okay, tuloy ang atin pong pag-aaral, lumantipan po. So, sa subject po na ito, dapat po, pagkatapos nito, marirecite ninyo yung, yung 39 books. Kaya, inom kayo ng yung Memory Plus. Baka sa hinaba-haba o sa tinagal-tagal ng ating pagmiministry na kalimutan na natin yung 39 books. No? Sa New Testament, 27 books. Tama ba? Siguro, sama nyo na yung Apocrypha. Okay, the age of the patriarchs. Ang unang patriarka na ating pag-uusapan is all about Abraham. No? The first patriarch. Sabi nga, the first 11 chapters of Genesis cover more than 2,000 years of human history. Yan pala, no? Na-cover na pala doon yung 2,000 taon sa istorya ng sangkatauhan. Chapter 1 lang hanggang 11. No? From the creation hanggang Tower of Babel. No, na-cover na pala yung 2,000 years ng human history. So, the remaining 39 chapters cover the lives of 4 men. Over 250 years naman. Yung remaining, na 39 chapters. So, ilan lahat mayroong chapter? Ang unang, Genesis. How many chapters? Gamitin natin yung ating yung mathematician. 11 plus 39. 50, di ba? So, 50 lahat. At yun nga, yun pala yun, yung buhay ng 4 na patriarka. Ito po, naisulat sa loob na nangyari, naganap. Sa loob ng 250 years. Po. Yung chapter 1 hanggang 11, 2,000 years. Aba? Mas marami chapter yung 39, ha? Diba? 39 chapters. So, Abraham, the first patriarch. Ang unang-una na atin pong sisipatin about Abraham, sabi ko nga, hindi nga siya po Israelita eh. Siya po ay from Ur of Chaldea. Para mga Babylonian, Yan po yung kanyang pinanggalingan lahi. At sa Genesis chapter 12, anong meron doon? Tinatawag na siya o tinawag siya ng Panginoon. Pinapaalis na siya doon. Diba? Pakibasa po, 12:1.
Labi ali kay Abraham, isahan mo ang iyong bayan at tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang tuturo ko sa iyo. Okay. May utos na. Mahirap ba yung utos? Madali. Mahirap. Isa madali. Hindi kaya marami ng ari-arian si Abraham doon sa ano, sa Ur o Caldea. Di ba? Tapos biglang nangusap sa iyo ang Panginoon. Iwanan mo yan. Sana kung siya lang yun. Tama ba? Sama mo raw yung mga anak mo, mga pamilya mo eh. Madali. Kasi ang bahay nila noon, yung tawag sa kanila nomadic. Nomadic. Ano yung nomadic? Ito yung grupo ng mga tao na traveling from one place to another place. They can travel. Kasi ang kanilang bahay, tent. Diba? Hindi nagpatayo ng building. Okay, apartment, no? Lalo na condominium, ano? Wala pang condominium noon. Tama? Tent ang kanilang mga bahay. So, sabi ulit dito, ha? Ano yung nomadic? Traveling from one place to another place. So, sabi nga, the Lord said to Abraham, Abraham pa lang siya dyan, di ba? Hindi siya si Abraham, ha? Abraham, go forth from your country and from your relatives, and from your father's house to the land which I will show you. Amen. Ano kaya, no? Promised land, ano? At sabi roon ito yung pangako niya, kung susunod. Tama ba? And I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And so, you shall be a blessing. Ang ganda ng pangako, no? Gagawin kitang dakilang bansa. Pagpapalain kita. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw daw, sabi roon ay magiging pagpapala. Amen. So, and I will bless those who bless you. And the one who curses you, I will curse. And in you, all the families of the earth will be blessed. Ano yung tugon niya? Verse 4. Di ba? Yan. Sermon na naman yan. Isang context na naman yan. Di ba? The call of Abraham. Di ba? Tapos yung the promise to Abraham. And then, the obedience of Abraham. 3 puntos. Binigyan ko na kayo. Tama? Meron na. Ang pagiging masunurin ni Nunong Abraham. Ano sabi niya sa verse 4? So Abraham went forth. Good morning po. Yan. As the Lord had spoken to him. Amen. Hindi sinabi nung as Sarah has spoken to him. Diba? But as the Lord had spoken to him. Ito, may sumama. May sumama. Sino sumama? Si Lot. And Lot went with him. Ilang taon daw siya nung tinawag? 75. Ilang taon ka na, Pastor Nard? 70. Siya 75 years old when he departed from Haran. Amen. Yan po yung Kaya may mga hadlang din diyan sa pagtawag na yan, Pero hindi hinayaan ni Abraham na maging hadlang yung mga hadlang na yan. Amen. Umiral yung pananampalataya. Yan po tayo. At tingnan nga po natin ang chapter ng Acts 7:2 hanggang 8. Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 7.
Talatang 2. Ang sabi dito, no? And he said, "Hear me, brethren and fathers. The God of glory appeared to our father Abraham." Ayan. Good morning, sir. When he was in Mesopotamia, before he lived in Haran. Di ba? And said to him, "Leave your country and your relatives, and come into the land that I will show you." Then he left the land of the Chaldeans and settled in Haran. From there, after his father died, God had him move to this country in which you are now living. But he gave him to inheritance in it, not even a foot of ground, and yet even when he had no child, he promised that he would give it to him as a possession and to his descendants after him. Amen. So, but God spoke to this effect, that his descendants would be aliens in a foreign land, and that they would be enslaved and mistreated for 400 years. Yung account na yan, kwento na yan. So, pagdating ng Hebrew 11, isa po siya sa heroes of faith. Tama? He became a heroes of faith. Talaga pananampalataya kasi ang umiral. Basa Hebrew 11:8. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang paing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya. Oh, sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung ano mangyayari sa kanya doon, di ba? Ang mahalaga, yung pananampalataya ang siya nag-udyok sa kanya. Hindi ka susunod sa Diyos na hindi ka, no? And sabi ron, by faith, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he went out, not knowing where he was going. Amen? Not knowing where he was going. So, yan po yung the divine call. No? Ulitin ko, no? Tinawag siya, chapter 12, verse 1. Pinatunayan niyan sa Acts chapter 7, verse 2. No? Sinong nagsasalita dito sa 7? Chapter 7 ng Acts. Stalking. Sino po? Who's talking? Sino ba? Si Paul ba? Si Peter ba? Peter. Si Stephen ba? Kasi si Paul sa langlan. Sino? Ha? Si Paul ba? Acts chapter 7? Or sino? Kayo po, nasa online. Tulungan niyo kami. Sino? Nang Acts, chapter 7. Sino? Ay, si Stephen. Ayan. Ito yung talumpati ito ni Stephen. Tama? The first martyr. Ano po? So, kita nyo Si Stephen, sino si Stephen? Ano yung kanyang tungkulin? Kailan niya si Stephen? Ha? Who was Stephen? Pinakapulong pare. Ha? Pinakapulong pare. Punong
pare, ano pa? Sino si Stephen? O, tingnan nyo sa ano, sa Acts chapter 6. Para, sige, balikan natin para... ano siya? Diakono po. Deacon. Diba? Dito sa verse 4. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. The statement found approval with the whole congregation. And they choose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. And these they brought before the apostles, and after praying, they laid their hands on them. So, siya po ay isang deacon. Deacon ng iglesia. Diakono. Pero kita nyo, ang diakono, pero ang lalim ng pagkakakilala niya. Pagkakaalam niya sa salita ng Diyos. Nakapagtalumpati, no? Mahabang kwento, no? Yung kanyang kwento dito sa chapter 7, hanggang mga sumunod na So, yun nga, no? Talumpati yan ni Stephen, at ito pong patriarka na tinutukoy niya, ito nga po ay naging heroes of faith. No? Diba? Tinawag pa nga siyang ano tawag kay Abraham? Friend of God, di ba? Ano pa? Father of faith. Diba? Ama ng pananampalataya. So, sa chapter 13 ng Genesis, tsaka 14, may kasama siya na naglakbay, di po ba? Ito nga si Lot. So, pero later on, naghiwalay din sila. Wala namang kwento rito naghiwalay, Kasi pareho silang pinagpapala na. Nagkakarambol-rambol na yung kanilang mga tupa. Di ba? Dami ng tupa ni Lot, ang dami ng tupa ni Abraham. So, anong ginawa ni Abraham? Kinausap niya yung pamangkin. Di ba? Oo, nagpaubaya pa di ba? Paano yung pagpapaubaya ginawa ni Abraham? Pinamili si Lot. Pinapili pa yung pamangkin. Saan mo gusto? Maynila o sa probinsya? Parang dalo lang yun di ba? Sa syudad. Oo, di ba? Syudad o province? Yeah. Ay, mautak, di ba? Ay, dito ako sa sa Forbes. Ortigas. Parang sa Antipolo. LA, California. Di ba? Parang gano'n, no? So, pinili niya yung yung syudad. Talaga, yung magandang lugar. Di ba? Tapos, sabi naman ni Lord kay Abraham, okay, nasa bundok ka. Mautak yung pamangkin mo. Diba? Mautak ko magulang. Sabi naman ni Lord sa kanya, okay, ganito. Itanaw mo yung mata mo. No? Yung aabutin ng mata mo sa iyo. Diba? Diba? Nasa bundok ka, tapos nakita mo. O ibig sabihin, nakita niya rin kaya yung Sodoma? Yung lugar ni Lot. Nasa bundok Diba? Mo patita. Kaya talaga iba yung nagpapaubayan. Lalo pinagpapala ni Lord. So, ayun na po. Nagkaroon ng tinatawag na Abrahamic Covenant. Ano yung Abrahamic Covenant? Yun nga, yung binasa natin kanina, Genesis chapter 12. Diba? At na-confirm, Genesis 15, verse 1 to 6, 17, 1 to 27. Ito na lang, Genesis 15 na lang, no? Ito yung confirm.
confirmation ng Abrahamic Covenant. Sabi? Okay, basa. 15 verse 1 To 6. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Verse 2, ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pong kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. 3, hindi mo ako pagkakaluban ng anak, kaya ang alipin ko ang magmamana ng aking ari-arian. 4, subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang inyong magiging tagapagmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. 5, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. 6, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang tao. Matuwid. Wow. Diba, no? Sumampalataya, no? Madali ba ang sumampalataya sa sinabi ni Yahweh na ang kanyang himutok Wala na. wala naman po akong anak. Walang magmamana ng aking sambahayan. yung aking alila o alipin ang siyang pwede magmana. Si Eliezer, di ba? Na taga Damascus. Kasi tapos yun na po. Yung mga kasunod na mga pangako ng Panginoon Diyos, ano? Sabi ron, then, behold, the word of the Lord came to him and saying, this man will not be your heir. Amen? O, hindi, si Eliezer hindi yan. Sabi ni Lord, ano? But, one who will come forth from your own body, he shall be your heir. Amen. Diba? Ang magmamana ng iyong sambahayan ay galing sa iyong binhi. Diba? Ayun yung tinawag siya sa 75 na siya. Dito, ilang taon na kaya siya dito? Ilang taon na? 99 na? No. Meron pa wala ng scientific explanation. Pero talaga, hindi kaya yun ang no? Kahit sa Lord. Yun nga, and he took him outside and said, sinama pa siya sa sa labas. Di ba? O sa bundok. Sabi ni Lord sa kanya, look toward the heavens and count the stars. Bilangin mo yung bituin. Dito na pala nagsimula yung title ng bilangin mo yung bituin, ano? Bilangin mo yung bituin. Nora Honor yun, ano? Patay na si Nora. Ano? Bituin walang... Alam na sila. Nagpaalam na. So, sabi ron, if you are able to count them, kung kaya mo siyang bilangin, no, di ba? Tignan mo nga kung kaya mo bilangin yan. At sabi, and he said to him, you shall, your descendants be. Ganyan, karami. Ang magiging lahi mo. Di ba? Hindi, no? Ito. Then he believed in the Lord, and he reckoned it to him as righteousness. Amen? Amen. So, yan po yung patriarka na binabasa natin. At ang naging, yun nga, 17:1 to 27, mahaba yun. Sayang lang yun. Diba? Nagkaanak na siya dyan? 17? Yung mga covenant pa rin, ano? Kasi may mga covenant, ano? Meron pong Adamic covenant. Meron pong Edenic covenant. No? Meron bang Ebahic covenant? Merong Edenic covenant, no?
Walang ibahik, ano? Kasi merong Adam, no? Adamic covenant. O, pagkatapos ng covenant noon, merong Noahic covenant. Tama. So, dito, Abrahamic covenant. Amen. So, sumunod, anong covenant sumunod dito kay Abraham? Meron bang Isaac? Meron bang ano? Wala, ano? Yung covenant ng Lord sa anak niya, yun na yun. Galing kay Abraham. At ang sumunod, Mosaic covenant. Tapos ni Mosaic, ano kasunod? Balik aral lang. Ano sunod? Ng Mosaic. Davidic covenant. Yeah. Meron pa bang between Mosaic and Davidic? So, yun po yung mga covenant. Kay Noah, ang covenant yung yung rainbow. Di ba? Okay. Sumunod po. Number 4. Ismael was a product of Abraham's trying to help God to fulfill His word. Aba. Sige, kung ganun lang din, dadami lahi ko. Sabi mo, ha, Lord. Kaya, merong man-made, merong discarded tao. Di ba? Ano yung kanyang naging pamamaraan? Si Ismael ang naging produkto. Kanino? Kanino po? Kay Hagar. Hagar ba? Okay, Hagar. O, Hagar. Yan po yung product. Pero hindi doon, kaya sabi ng mga Muslim, diba? Ang panganay si Ismael. Dahil unang anak. No? Ayon sa kanila, yun ang kanilang tinitrace from Ismael. No? Galing kay mga Muslim, galing kay Ismael. Ano po? Pero sa Biblia, lalo kung babasahin mo yung Genesis chapter 22. Kaya muna, 22 ng Genesis. Diyan ay ipinanganak na diyan si Isaac. Sabi ng 22. Now, it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. And he said, Take now your son, your only son. Oh. Bakit your only son? Hindi sinabi, take now your 2 sons. Take now your son. Dinugtungan pa, your only son, whom you love. Oh, yun pala yun. Hindi niyo mahal si Ismael? Mahal konti. Mahal lang. Konti lang. Legitimate. Meron, favoritism na ito. Di ba? Your only son. Sabi na, your only son whom you love. Ano implikasyon? Hindi niya mahal si Ismael? Parang gano'n. Tapos yung gano'n. And go forth to the land of Moriah and offer him there a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. Oh, panibagong testing na naman ito. Di ba? Oh. Panibagong testing. Kanina, pinaalis siya doon sa kanyang lugar. Kaya, sa atin din, dami mga testing, di ba? Dami mga tinatawag na pagsubok. Pero sa biyaya ng Panginoon Diyos, napagtagumpayan din naman natin. So, Ismael was a product
of Abraham's trying to help God to fulfill His word. Ba? Sinubukan niya pang tulungan ng Diyos. Di ba? Para ma-fulfill yung kanyang lahi, descendants. Kasi ang dami ng bituin. Ang dami tuloy mga Muslim. Di ba? Okay. Sumunod po, the birth of Isaac. Tinagurian pong the son of promise. Yan pong Genesis chapter 21, verse 1 to 8. So, hindi pala si Ismael ay the son of promise. Tama? Si Ismael ay naging anak sa pamamagitan ng diskarte ng ng tao. Paraan ng tao. Amen? Si Isaac, siya talaga po ang tinawag na the son of promise. At ito nga po yung chapter 22 na binasa natin. It is the supreme test. Diba? Mabigat na pagsubok. No. Ito naman matinding tagumpay. Pag napagtagumpayan, supreme test, sabi roon. Madali ba para kay Isaac, ay kay Abraham nang i-offer ang kanyang anak? Mahirap. Diba? Minamahal mo nga whom you love. Your only son. Anak mo pa sa katandaan. Diba? So, siguro nakita ni Lord nung simula nung lumabas yung batang yan na busy ka na. Hindi kaya gano'n. Nakapokus. Di ba? Bago mundo mo Parang gano'n. Hindi kaya pwedeng gano'n? Parang dyan na umiikot ang mundo mo Di ba pwedeng gano'n? Puro ka na lang isa ka. Usay Ismael mo. Pwede ka maglalaro yung isip mo sa mga kaganapan. So, pwede gano'n, kaya nga, supreme test ito, Kaya it is very difficult for Abraham to obey, for that supreme test. Kaya nga, supreme, Mahirap yun. Yung utos na yan. So, ano yung utos ni Lord? Yun nga, 22 verse 1 and 2. Di ba? Sabi alam niya, Take now your son, your only son, whom you love. Tapos, and go to the land of Moriah, and kill him. Parang ganun ba yun? Alam niya yun, And offer him. Sunugin mo yan. Yan alam niya yun, susunugin talaga, di ba? Dahil may kahoy May dalang panggatong. At sa 23 verse 3 to 10, Abraham obeyed fully. Amen. He obeyed fully. At yung pong kaganapan, tingnan natin 11:17 to 19 ng Hebrew. Hebrew 11:17 to 19. Sabi, by faith, yan Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was offering up his only begotten son. It was he to whom it was said, in Isaac your descendants shall be called. He considered that God is able to raise people even from the dead, from which he also received him back as a type. Hindi na pananampalataya niya. Kahit patayin ko to. Diba? Kahit i-offer ko ito, kaya niya naman buhayin ito Tama? Yeah. Yan ang matinding pananampalataya Sabi yun
That is the supreme test. Sa Genesis 22:1, Abraham told to offer up Isaac. Genesis 23 verse 3 to 10, Abraham obeyed fully. Hindi kalahating pagsunod, no? And letter C, because Abraham withheld not his only son, God spared Isaac by providing himself a lamb. Amen? 22:8 and 13. No? Dahil handang sumunod ang Abraham. Hindi naman inalaw ng Panginoon Diyos na matuloy ang offering for Isaac. Ano po? This is exactly what Father God did. He provided himself. God manifested in the flesh of Jesus to be the sacrifice forever. Meron pong foreshadow o yun natawag na symbolical. Diba? O, hindi yan qualified. Parang ngayon ni Lord, ano? Testing lang naman yan. Sinusubok lang naman kita. Parang sabi kay Abraham. Pero ang galing mo, masunurin ka talaga, ano? Papatayin mo talaga. Pero hindi pwede yan. Oh, ito, provided ko yan. Lamb. Amen? Kasi hindi po pwede pantubos ng dugo. Ang dugo ni Isaac. Amen? May symbolical. At nakita natin sa Bagong Tipan. Merong akong nabasa, Bishop, na hindi ko alam kung commentary, hindi na matandaan. Tagal na to. Na bakit ganun kalakas yung faith ni Abraham? Out of reasons and scientific explanation. Eh, pinagagawa sa kanya yung isang bagay na hindi mo magagawa kung nag-iisip ka. Kung iisipin mo, hindi mo magagawa. Pero bakit niya nagawa ng gano'n? Parang gano'n kadali. Sabi doon ay, dahil ang pamilya ni Abraham, bago siya tinawag ng Diyos, ay nanggaling sa customary ng pagan. They're used to sacrificing babies and children. Kaya, kumbaga sa kanya, madali na lang. So, kung kayong tinawag na ni Lord si Abraham, siya ay na-convert na kumbaga, hindi niya na siguro maisip na iba naman itong si Yahweh. Hindi naman gano'n ang customary ni Yahweh na papasunod yung bata, papatay yung bata, sacrifice. So, nandito yung sagot sa verse 19 ng Hebrews. So, sabi niya, Abraham reasoned that if Isaac died, God was able to bring him back to life again. So, kumbaga, the back of the mind of Abraham, kaya sunod lang siya ng sunod. Kasi, sige, ikaw naman ng Diyos eh. Kaya mo siyang buhayin. Kaya niya. So, kumbaga, meron ng faith of resurrection during this time. Pero meron bang verse sa Bible na or account sa Bible na naturuan si Abraham ng mga ganitong understanding kay Yahweh? Wala naman, ano? Wala naman. Wala. Pero kumbaga, dahil ito yung paniniwala ni Abraham kay Yahweh, ibig sabihin, meron na siyang understanding that there is resurrection of the dead with God. Kasi ang lahat ng paganism nun, incarnation lang ang alam ko. Lalo na ito, palagay ko, pasok pa ito sa prehistoric period. Okay, so during the time, wala pang command wala pa yung 613 laws na yan naniniwala na siya na yung 10 commandments. Ng resurrection. Meron pong existing na ritual na ginagawa yung kanilang mga kababayan that they were offering their child to Moloch. Yun ang ritual. Parang okay lang sa kanila yun na mag-offer ng bata. Kasi they are used to Yung paganong pananambahan, paganong ritual ng ginagawa po ng mga tao doon sa kanilang kapanahunan yan. Kaya akala ni Abraham, ganun pa rin, okay pa rin dahil Diyos na to, totoong Diyos itong kausap ko. Yun nga yung Diyos namin dati. Parang ganun di ba? Yun ang Diyos nila dati, ganun, kay Moloch. Yung may offering talaga ng bata.
Kaya yun ang ano, pero mahal mo eh. No? Yun ang ano natin eh. No? Kaya parang umiral pa rin yung dalawang pananampalataya sa dating gawi, dating kinamulatan, kinamihasnan, and then dito ka na sa totoong Diyos, tapos nag-utos ng ganyan, parang medyo, di ba? Pero yung kanyang faith, sunugin ko man yan, kayang buhayin. Amen. Pero hindi inalaw ng Panginoon na ipasunog ang bata. Naging klaro na yan sa panahon ni Moses nung bumaba ang mga utos na ang pagsunog ng bata ay isang karumal-dumal na gawain. Kasi during the time of Abraham, wala pang 613 laws na yan. Wala pa yung 10 commandments. Kaya kung ano yung existing law. Yung existing niya. So ang understanding niya ay okay lang din. Okay. Pero ang tinitimpla ko kasi doon, Bishop, yung halimbawa sa case natin ngayon, may anak po kayo. Utusan ka ng Diyos na sige, gintan mo yung anak mo. Susunod ka by faith. Pasusunog. Naturuan ka na alam mong ang Diyos hindi mag-uutos ng ganun. Ay, hindi, Diablo yan nagsabi sa akin. Hindi kasi hindi ka magkakaroon ng faith na ganun. So malamang itong si Abraham, wala pa siyang na-implant na understanding ng pagka-Diyos ni Yahweh, ano yung sistema niya. Alam niya, tama kayo siya. Yung sa family heritage niya. Ito kami, kay Molo kami nag-offer. Alam namin si Molo, bubuhayin niya. Parang gano'n eh. At ang law noon, law of Hammurabi. Hammurabi. Yan na i-research na yung law of Hammurabi. That is the law existing during the time of the patriarch. Law of Hammurabi. Sir, ano sabi mo? Ay, yung sa akin naman po, kasi tinawag po siyang man of faith doon po sa Genesis 15 verse 6. 15. Yung kanyang righteousness eh. Kasi it is proven doon po sa nung nandun pangalan pa lang niya is Abraham, nasaksihan na po niya yung kapangyarihan ni Yahweh doon po sa buhay nila Lot. Kaya nga nakita niya na yung ating Diyos ay makapangyarihan. Kaya kumbaga hindi na mahirap para sa kanya na manampalataya, maniwala. Kasi nasaksihan po mismo eh, na ganito pala ang Diyos, tapat sa kanyang mga sinasabi. Kaya naniniwala siya. Kaya nga na-establish po yung pagiging man of faith po niya. Kasi merong preba. Kasi tayo rin po, di ba? Hindi naman tayo naniniwala eh. Na hindi natin nasasaksihan. Po. Nasaksihan mo pero hindi mo naranasan personally. Pero pag ikaw mismo sa life mo, personal life mo, naranasan po niya yung in-law po, di ba? Saksihan po niya na talagang, kaya na-establish po yung faith po ni Abraham. Kaya hindi mahirap para sa kanya na manampalataya. Kasi yung sinasabi po natin doon sa old times na kanyang pananampalataya, maaaring hindi nangyayari yung mga kanang hinihingi. Pero nung ang Diyos na si Yahweh ang kanyang pinanampalatayaan. Kaya nga hindi ho mahirap para sa kanya na ibigay. Kaya nga nanampalataya siya na ano po eh. Gagawin naman ng Diyos yung bubuhayin eh. Oo. Baog ako. Hindi ako nangangana. Wala ko na. Baog niya from many years. Diba? Tapos mapangako ho na natupad. Ngayon, alam po niya na yung kanyang hihingi. Hindi naman baog si Abraham eh, no? Hindi baog si Abraham. Sinahal lang po yung... Kasi meron siya anak kay Ismael eh. Si Sarah po. Si Sarah siguro po. Sarah ang baog. So si Sarah yung may problema. May problema, no? Alam po niya, kaya nga inalok niya si Hagar eh. 13 years yung agwat nilang dalawang sa Okay, so titay natin ito. The Patriarch. Yun na po yung ano. Sabi nga eh, God spared Isaac by providing himself a lamb. In Genesis 22. That is exactly what Father God did.
He provided himself, God manifested in the flesh of Jesus to be the sacrifice forever. Yan na, no? At yun na po. Pangalawa, Abraham's death account. No? Genesis 25, verse 1 hanggang 11. Ito po yung kanyang kamatayan o pagkamatayan. No? At sumunod po na patriarka, si Isaac, the second patriarch. Abrahamic covenant continued. Genesis 17, 19, 26, 2, and hanggang 4. 17, 19 ng Genesis, basa nga po. 17, 19 ng Genesis. Kaya sumagot ang Diyos, hindi ang asawa mo si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Okay, so... Magkipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailan. Oh, so yan po, no? Ilan taon na siya rito? 99, na ano? 99. Who is 90 years old? Oh, talaga ba 17? Then Abraham fell on his face and laughed and said in his heart, will a child be born to a man 100 years old? 100 years old na siya, di ba? And will Sarah, who is 90 years old, bear a child? Di ba? Talagang ano? Ano yun? Menopause o menopause na rin? Menopause. Di ba? Nagre-regla pa si Sarah dyan. Si talagang double miracle. Ano? Menopause na. Diba? So, 90 years old eh. Isang 100 years old. Ibig sabihin, 10 taon ng kanilang pagitan pala. Okay, verse 18. And Abraham said to God, oh, that Ismael might live forever. Okay na si Ismael. Ano na kaya, no? But God said, no, but Sarah, your wife, will bear a son. And you shall call his name Isaac. Oh, si Lord pa nagbigay ng pangalan. Tama ba? Amen. And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his descendants after him. O, kaya kayo mga Muslim, naabutin ng pag-aaral na ito. Malinaw na malinaw po ang Biblia, no? Na ang covenant ay nagtuloy-tuloy not for Ismael but for Isaac. Yan po yung katotohanan niya. Po. Pero may lang, kumbaga sa mumu na lang, mumu kay Ismael. Dito verse 20. As for Ismael, I have heard you. Behold, I will bless him. Di ba? And will make him fruitful and will multiply him exceedingly. He shall become the father of 12 princes. And I will make him a great nation. Diba? Because of Abraham yan, Not because of Hagar. Alam mo ba? But because of Abraham. But my covenant, ito I will establish with Isaac. Ano yun? Whom Sarah will bear to you this season next year. 1 taon mula ngayon. Meron ka ng anak. Yeah? Kay Sarah. So, yan po yung kwento, no? Yan, tuloy pag tinuloy mo yung chapter 25, ito naman yung pagkamatay. Isaac, the second patriarch. Sa 26 verse 2 hanggang 4, natin para lalo maging sige. Napakita ang Panginoon sa kanya at sabi, huwag kang bumaba sa Ehipto. Matira ka sa lupain aking sasabihin sa iyo. Matira ka sa lupain ito at ako'y sa iyo at ikaw ay aking pagpapalain. Sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupain ito.
at pagtitibayin ko ang sumpang aking isinumpa kay Abraham na iyong ama. At aking mararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. At ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupain ito at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Okay, so confirmation na lang, ano? Sino kausap dito? Si Abraham ba? Oh, Isaac na. Yun, tama yan, ano? Alam natin yung istorya. Baka mamaya, mabago na naman ang ano. So, confirmation, inuulit lang yung covenant ng Abrahamic. At napunta na kay ano, not for Ismael, but for Isaac, the son of promise. Yan po yung ano, the second patriarch. So, ito naman, sa Genesis chapter 25, yung mga, ito na po yung lahi na ano, Esau at saka si Jacob, ano? Esau at saka si Jacob. Magkapatid to, di ba? Opo. Oh. Sino panganay? Si Esau. Si Esau, ang unang lumabas. Maghilahan sila. Kambal sila. Kambal. Oh. Kambal. Sa medicine, kapag kambal, yung unang lumabas, bunso. Kasi unang Bunso po yun. Oo. Yung nakakabit kasi. Kasi yung unang nabuo, pumasok sa loob. Yung bunso nasa malapit sa puwerta. Okay. Ganyan, no? So, pagka isa-isa lang ang lumalabas, isa-isa, pag single-single lang, kung unang lumabas, panganay talaga yun. Diba? Pero kapag triplet, duplet, o yung double, Ano yung sabay na lumabas? sa medicine po. Sabay silang lumabas. Hindi, nauna si Esau. Hindi. Yung panganay, yung huling lumabas. Yun yung pangalan. Yung unang lumabas, Yung bunso. yun ang huling nabuo. Ang unang nabuo, Yun ang yung huling lalabas. So, pagka nanganak ng panganay, Panganay. unang lumabas, yun yung bunso. Yun ang Ano tawag po bunso. doon? Medical term ba? Medical term. Yung ano, yung kanilang pag-aaral sa medicine. Yun lang Paano na- naman yung sabi niyo kanina na kung triplet o ganun pa rin sabay yun. silang lumabas? Sabay-sabay sila? Hindi po. Isa-isa din naman lalabas yan, hindi agad ano eh. Pero sa isang araw lang. Maglalabas ang lahat Unang yan. lumabas, yung pa rin yung bunso. Oo. Gano'n. Pag triplet, unang lumabas, yun talaga ang huling nabuo. Parang unang nabuo yung nasa nasa dulo ng Kaya meron palang right si Yung Jacob na i-claim lugtong yung ano, yung pagkapanganay. So, diba? At ano po, wala akong pandaraya na naganap. Inlame niya lang yung kanyang, yung para sa kanya talaga. Diba? Kasi very confusing po dahil si Lord hindi naman parang tinanggi siya eh. No? Diba? Na talagang parang inaprobahan nila, ikaw ang ano. At saka, yun nga, unang lumabas si Esau, pero hindi niya pinahalagahan yung firstborn niya eh. Yung kanya pagiging unang ano eh, di ba? Pinagpalit niya nga lang sa ano eh. Ano po akong narinig na preaching po na bishop na dinaya lang po ang pagkalabas po ni Isam dahil hindi na daw po Yung sa ano. Yung parang nag-aaway sila sa Oo, ganun. preaching po akong narinig. Una lang hinila, ito si ano. Ayun nga po na maliwa na. Unang dumungaw. Baka ano na lang yun. I see Jesus na lang. sarili niyang Sarili. Pero po parang Ginawan lang ng kwento. Oo, yun nga. Pero na ngayon nyo lang na ano yung medical term na yon, yung sa medicine. Research po ninyo. Marami naman tayo ganun pala yung sa ano. Customary po nila is very important yung eldership. Eh. Oo, yung Kaya elder. Ang Double portion pinag-aawayan po yan eh. talaga yung pagkapanganay. Ganyan. Kasi nandun po yung incovenant tsaka yung... Yes.
Maski sa atin ka panahonan, no? Kasi lalo nung sa probinsya, yung mga mas matibay ang parang ano binibigay nila sa lahat sa panganay yung lahat ng authority. Ayan, totoo po yun. Tapos sa bunso naman, wala hindi po, may ibinibigay din. Halimbawa sa amin, customary sa probinsya namin, yung pinaka sa bahay, gano'n, o kaya yung kung saan nakatira yung mga magulang, doon na. Sa may, yung bunso ang may-ari. Pero yung mga property na ano, doon sa mga... Hindi po. Pag yung mga property, equally divided. Pero yung bahay, sa bunso. Tapos pagka may mga alahas yung asawa ng bunso, ay yung nanay, sa asawa ng bunso ibibigay lahat. Ganun yung customary sa Cagayan sa akin. Sana yung alahas ng Miss Almina, din nagay ng trabaho. Ano lang? Sa Poltarero makikinabang doon. Tsaka yung mga nagmamas ito. Ayun nga eh. Huwag kang maglalagay dyan. Kahit ano. Kahit yung itin mo talaga tinatanggalin sila no? Kita nyo, no? Sabi nga ng Genesis chapter 25, verse 24. Tingnan po, 25-24 ng Genesis. Dumating ang panahon at nanganak na siya ng kambal. Nang matupad ang mga aral ng When her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. Di ba? So, now, tingnan niya, the first came forth red. Nilagyan, ano? All over a hairy garment, and they named him Esau. Afterward, his brother came forth with his hand holding on to Esau's heel. Kasunod ano? Nakahawak pa sa ano? So, 26, 24, 25, 26 na yan. So, his name was called Jacob. And Isaac was 60 years old when she gave birth to them. So, when the boys grew up, ayun na po. Okay. Ba yung ano yan. Pagdating ng 27:1 ng Genesis, sabi ng 27:1, At nangyari nang matanda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata, na anupat hindi na siya makakita, ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay, at sinabi sa kanya, anak ko, at kanyang sinabi, narito ako. Okay. Sino tinawag? Panganay daw dyan, ano? Si Esau. Pero, pagdating ng verse 2, siya ko bang sumagot? At sinabi niya, narito ako'y matanda na at hindi ko na nalalaman ang karawan ng aking kamatayan. So, verse 2, Isaac said, behold, now I am old and I do not know the day of my death. Malapit na siya mamatay. Tapos, now then, please take your gear, your quiver and your bow and go out to the field and hunt game for me. Sinamantala naman yun ano? Ni Jacob, ano? Bakit eager siya? Bakit eager si Jacob? Pagsamantala. Bakit eager, oh? Kita yung negative ang natin kay Jacob, pero... Pero talaga siya may maaari dapat, no? Yung pala, bakit inalaw naman ng Panginoon, di ba? Yun, 28:4. Dapat kinukorek siya, no? Dapat pinarusahan nga siya, di ba? Sa 28:4. At ibigay nawa sa iyo ng pagpapala kay Abraham sa iyo at 10 sa iyong binhi, upang iyong ariin ang lupain iyong pinaglakbayan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Okay. So ito na po yung mga covenant na mga naganap. So letter D, Jacob, the third patriarch, he secures yung tinatawag na birthright from firstborn. Tingnan nyo, birthright from firstborn. Esau. No? Yung birthright ang mahalaga. No? Yung birthright. Di ba marami mga panganay na hindi pinanghahawakan ng birthright? Ano ba? Si David po, tinawag ding firstborn.
89:27. Yan yung 89:27 ng Salmo. Ng awit. 29:27. Akin namang gagawin siyang panganay ko, ay pinakamataas sa mga hari sa lupa. Oh. Ano daw sabi na? Si Lord na nagsabi, at gagawin ko siyang panganay ko na pinakamataas na hari sa lupa. Tanong, si David ba panganay sa anak ni Jesse? Bunso. Bunso nga siya eh. Di ba? Pero bakit tinawag ng Diyos na panganay? So, hindi porkit panganay, meron po siyang dalawang kahulugan ang panganay. Isang elder talaga, o the eldest of the family, at isang panganay na binigyan ng favor ni Lord. Si David, in spite na siya po ay youngest, but the Lord our God called David as panganay. Diba? May mga panganay in the family, pero hindi pinangahawakan ng pagiging panganay. Sa family po, meron pong, kung sino po ang prominent, kung sino po ang may pera, may authority, may kapangyarihan, tinitignan ng parang pinaka-panganay. Yung may boses, providers. Oo, di ba? Lalo umayaman ka, may pinag-aralan ka. Ikaw ang final voice eh. Kahit Christian ka pa eh. May mga Christian sa pamilya na obserbahan natin. Kristiyano ka, hindi ka mapera. May namatay na isa sa kapatid ninyo. Anong sabi mo? Baka pwede natin pa-bless yan kay pastor. Hindi. Antayin natin yung ating kapatid galing sa ibang bansa. Siya magdi-decide. Pag pumayag, okay. Pero pag sinabi sa Katoliko, sorry ka na lang. Tama ba? Amen. Oo. Kaya, kasi po, ang isa sa ibig sabihin ng firstborn, first over all. First over all. That is the meaning of the word firstborn. Another meaning, yun nga yung prototokos. Di ba? Prototokos. Sa Griego salita. Yung literal na panganay, protoctesis. Panganay talaga yon, no? Yan po. Prototokos. Yan po yung first over all. Okay? Natin yan. So, pangalawang senaryo, 28:5, 30:43, yung kanilang escapes to Haran to live in exile. And then, 31, verse 11, hanggang 33, verse 20, yan, yung lahi nila returns to Canaan. Ano yung Canaan? Ito yung promised land. Tama ba? Ito yung lupang pangako na ipinangako ng Diyos kay Abraham. In Canaan. So, from that time, sabi nga, Abrahamic covenant continued in 28, verse 10 to 19. So, sa chapter 32, verse 28, nagkaroon po ng palitan ng pangalan. 32:28, basa po ng Genesis. 32:28.
At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanai. Nagtagumpay, di ba? Amen. So, hindi na raw Jacob. Israel na. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, si Abraham, hindi siya Israelita. But he is the forefather of an Israelite. Ingkong ng mga Israelita. Bakit? Dito lang po nagsimula tawagin Israelita ang mga Israel after ng makipagbuno si Jacob, diba? Sa Panginoon. Doon na nagsimula. Malinaw? Name change to Israel. Ayun na. Umano na yung 12. The 12 sons of Israel. Genesis 29 to 31. Basa nga po. Tingnan natin sino yung 12 na yon. Genesis 29, 31. At nakita ng Panginoon na si Leah ay pinapopotan niya at binuksan ang kanyang bahay bata, datapot si Raquel ay baog. At naglihi si Leah at nanganak ng isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan Ruben, sapagkat kanyang sinabi, sapagkat nilingap ng Panginoon ang aking kapigatian dahil sa ngayoy mamahalin ako ng aking asawa. At naglihi ulit. Yun na yung kwento. Ano po? Ng 12 mga magkakapatid. May anak si Leah, may anak si Bilha, may anak si Raquel, may anak si Silpa. Oh, di ba? 4 na babae, galing sa 4 na babae. Yung kanilang mga anak na 12. No. Oh. Dalawang Joseph, Benjamin. Yun po yung the 12 tribes. Pero di ba na last time nakita natin na magkaiba ang 12 tribes ng Exodus at saka 12 tribes ng Revelation? Opo. May pagkakaiba. Opo. Nawala yung... May natanggal. Kanino, balikan ko lang. Sinong lahi ang natanggal Dan. sa Book of Revelation? Si Dan. Whose tribe? Si Dan. Kay Dan. Nawala yung lahi ni Dan. Pinalit si Shem. Di ba? Ay, ano ba? Sino? Si ano pala? Si anak ni Joseph. Si Manases. Okay. So, sige, tsaka yun, natin. Dito tayo. At least, meron, baka mamaya, may maka-encounter kayo, Bakit magkaiba Bible ninyo? Iba ang 12 tribes ng ng Exodus. At saka iba ang 12 tribes ng Book of Revelation. Pag hindi mo alam ang istorya, kakamot ka na lang ng ulo. Diba? Pulog. Okay, another patriarch. Si Joseph. Actually, si Joseph, halos from 35 ng Genesis hanggang 50, siya yung sikat Di ba? Halos buhay niya yung kwento dyan Di ba? So, the fourth patriarch, ano yung kanyang early life? Beloved son of Jacob. Talagang paborito na naman. Di ba? Bakit ganon? Pag paborito ka, nagagalit naman yung kapatid mo sa iyo. Pinagsesilosan ka. No? Because, yun nga, Joseph, beloved son of Jacob, yung kanyang mga brothers naman, they hated Jacob. They hated Joseph. Di ba? 37 verse 4. Balikan natin. 37, Genesis. 37:4. Nang mahalata ng mga kapatid na siya mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pagsamahan mabuti. Oh, diba? His brothers saw that their father loved him more than all his brothers. Oh, diba? More than And so,
they hated him and could not speak to him on friendly terms. Diba? Ano pa, di ba? Mas bunso siya, di ba? Mas mabata si Joseph sa mga kapatid. Kaya nga, love more. Di ba? Talas bunso, love more, eh. Minsan din ba, mas mahal ng mga magulang yung nakikita natin na medyo mahina ang diskarte? Ano ba? Di ba ganun ba yung heart ng mga magulang? Di ba? Mas supportive ka doon sa nakikita mo na kulang dumiskarte, mahina dumiskarte, wala lang papasaway. Gusto mo, tapos yung mga may anak mo na nakikita mo na magaling dumiskarte, kaya mabuhay ng okay ka dyan, di ba? Saka, nangyayari, bibigyan ka ng pera ng anak mo may kakayanan. Bibigay mo naman dito sa walang kakayanan. Sa kulang ng kakayanan. Tama ba? Ganun ba tayo? Ini-spoil yung mga, minsan na-spoil ko. Kaya karamihan sa mga pasaway, kaya karamihan spoil naman. Dapat turuan mo rin yung mga mahina, Kaya nagkakaroon ng lakas ng loob para gumawa ng... paano pag namatay yung mga magulang? Di ba? Karamihan din. Very, very, very common, isa tayo, yung mga magulang, parang isa pa. Pag naging magulang kayo, alam niyo. Damdamin pagka sa sitwasyon na ganyan. Parang ayaw niya mapaliwala. Kaya parang nako-compromise niya. Pero ito si Joseph, mahal na mahal ni Jacob. Kasi mahina pa siya. Anong dahilan? Bunso lang? Bunso kaya... Hindi po, anak niya po sa babaeng pinakamamahal. Isa pa yun, Kaya bunso pa. Daming dahilan, Original na pakasalan. Dinaya siya ni Laban. Yung Raquel. Dinaya siya ni Laban. Dinaya siya ng biyanay niya. Hindi naman talaga. Tapos anak pa sa katandaan talaga. Tapos anak pa sa katandaan. Usually pagka masaya yung puso ng mga lalaki pagka nagkaanak na mahidad na. Tinukso sa ayaw niya sa bahay. Tatakbo siya eh. Oo nga, dinaya siya nilaban Okay. So, yun po. Letter C, had two prophetic dreams. Meron dalawang panaginip, Matindi panaginip niya, lalo pa naggalit Di ba? Lalo pa nag-cause na naggalit Paborito ka na nga, tapos sasabihin mo pa. Kasi parang rin siya. Grabe ka, parang gano'n Pangalay din siya sa kay Raquel. Firstborn. Yun sa Genesis 37. Tingnan nga yung prophetic dreams niya. Sige, basahin po ninyo para lalo maging maganda yung ating At nagkinig si Jose ng isang panaginip at sinaysay sa kanyang mga kapatid at lalo pa nilang pinagbahan siya. Di ba? At sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, ipinamaman ko sa inyo itong panaginip sa aking panaginip. Ano yun? Ano yung panaginip? Kapagkat narito tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at narito na tumindig ang aking bigkis at tumuwid din naman at narito ang inyong mga bigkis ay napasa palibot at yumukod sa aking bigkis. At sa kanya'y sinabi ng kanyang mga kapatid, maghahari ka ba sa amin? O Panginoon ka sa amin? At lalo pa siyang kinaputan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. Bigkis, panaginip, nagbibigkis sila. Tapos yung bigkis ko tumayo sa harapan ninyo. Dapat hindi nyo nakinuwento, Pangalawa panaginip, verse 9. At siya'y na nagginip pa ng ibang panaginip at sinaysay sa kanyang mga kapatid at sinabi, narito ako'y na nagginip pa ng isang panaginip at narito ang araw at ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin. At kanyang sinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid at sinaway siya ng kanyang ama at sa kanila'y sinabi, anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? Kita mo na, Pati tatay niya, at nanay niya, di ba? Pati yung 11 stars,
Yan po yung dalawang panaginip niya. Ano yung mga panaginip? Di ba? Una, big kiss. Yes, tapos yung buwan at saka yung Kasi araw. buwan, araw, bituin. Di ba? Magbabow down, no? Kaya, nabahala pati tatay niya, di ba? Tapos verse 11, his brothers were jealous of him, but his father kept the saying in mind. Oh, yung mga kapatid niya, nung malaman, yung labing isang star. Di ba? Galit eh. Lalo nadagdagan yung galit eh, kumbaga eh, no? Pero yung tatay nila, iningatan yung pinagbulay-bulayan niya. Ano kaya ibig sabihin ng anak ko na to? Di ba? Ano kaya klase panaginip ng anak ko na ito? Di ba? Okay lang sana yung big kiss eh. Bakit pati sun, moon, and stars eh? Di ba? Nadamay na ako dyan. Parang ganun eh. Yan po yung sa dalawa yung panaginip niya. So, ito po yung sumunod na nangyari. Dahil nga galit na yung kanya mga kapatid sa kanya, alam na natin ang kwento, pumanap ng paraan. Di ba? Para maging hallucination na lang yung panaginip mo. Pinulog sa balon. Di ba? Sige, tignan natin. Kung mangyayari big kiss na yan. Tignan natin kung mangyayari mga 11 stars na yan. Babaw down sa'yo. Ipatayin natin yan. Para matigil. Pinagnasaan talaga nilang ipatayin. No? So ano nang ginawa? Inulog sa balon. Buhay pa rin. Ano? So sumunod, merong nakukonvict sa mga kapatid. Ano? So binenta na lang sa mga Ismailita. Ismailita, bumalik ang Ismailita. Ismailita, di ba, pinagbentahan? Kanino binenta? Sa mga Muslim? Di ba? Tama, di ba? Nakabuti sa kanya ng mga ibig. Lahi ni Ismail, di ba? Nakabuti na ang posisyon sa Egypt. Green sa uturi. Yun, binenta sa mga Ismailita. So, napaniwala nila yung tatay nila kasi kinuha yung damit na may mga dugo. Nilagyan ng dugo ng hayop. Nilapa. Kaya sabi ni Jacob doon, yun nga, mayroon sinabi si Jacob na wag hayaan ng Panginoon na my soul will go to Sheol. Mayroon siya binanggit na gano'n eh. Impyerno ba o libingan? Di ba? Yun ang sinabi ni Jacob eh. No? Bakit niya sinabi yun? Pag hindi mo na naman alam ang ibig sabihin ng Sheol, na dalawa ang kahulugan. Nag-conclude ka na naman ng impyerno pala. Ibig sabihin, patriarka, Jacob, pupunta ng impyerno. Di ba? Hades. Yan pala, yung Sheol doon, na equivalent ng Hades sa Bagong Tipan, referring to grave. Grave. Libingan. Yun na, no? Parang nawala na siya ng gana dyan eh. Nang malaman niya wala na, patay na. So, sumunod na account, yan ang early life, ano? The next slide, servitude in Egypt. Yan. Ibig sabihin, ang lugar ng Ehipto, lahi niyang Ismael. No? Ismailita. Muslim na. Muslim country yan. Diba? Kasi may respeto po mga Saudi. So, una, napunta siya doon sa kay Potiphar. Diba? Under Potiphar. Ano sa ba? 39:1-6. Yan, tingnan natin. Sabi nga, bro. At binaba si Jose sa Ehipto at binilisian ni Potiphar, puno ni Paraon, na kapitan ng bantay, na lalaking taga-Ehipto, sa kamay ng mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad at siya ay nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto.
At nakita ng kanyang Panginoon, ang Panginoon ay sumasa kanya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpala ng Panginoon sa kanyang kamay. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin, at pinaglingkuran niya siya. At sa kanya ay pinamahala niya ang bahay at ang lahat niyang tinatangkilik at isinakanyang kamay. At nangyari na mula sa panahon na siya ay pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. 6. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose, at hindi siya nakikialam ng anumang kaniya, liban sa tinapay na kanyang kinakain, at si Jose ay may magandang pagmumuka at kahali-halina. Ako pa. Ito na. Di ba? Matigas Niya, no? Ganda ng ni Joseph, ano? Asawa pala sa nalaglag ng asawa ni Potiphar eh. Ibig sabihin, pinagpala ang sambahayan o ang tahanan ni Potiphar because of Joseph. Yes. Nagkaroon siya ng katiwala sa katauhan ni Joseph, ano? Napaboran siya dahil Oh, yan nga eh. Tapos because of that, hinayaan ni Potiphar na mag-take charge siya sa lahat ng affair ng kanyang sambahayan. No? Hindi lang kasama sa iti-take charge niya yung asawa ni Potiphar. Labas na. Pero ang problema, yung asawa ni Potiphar gusto magpa-take charge. Package din. Kasi nga handsome eh. Di ba? Package din. Handsome eh. magandang lalaki. Now, Joseph was handsome in form and in appearance. Di ba? Matikas, ano? Tapos, guwapo pa. Di ba? Kaya, yun na yung sumunod na kwento. It came about after these events that his master's wife looked with desire at Joseph. Look with desire at Joseph. Nung una, nagka-crush lang eh, no? Desire lang, crush pa lang eh. Hindi siya mapakali eh. Nilapitan niya, lie with me. Yan sabi. Diba? Direct to the point na eh, no? Pare yun, sabihin, I will be done. Diba? Diba? Pero sabi ng verse 8, but he refused and said to his master's wife, diba? Yung sabi, no? Refuse, no? Behold, with me here, my master does not concern himself with anything in the house, and he has put all that he owns in my charge. Sabi niya, lahat na narin ito binagkatiwala na sa akin ni Sir Potiphar. There is no one greater in the house than I, and he has withheld nothing from me except you. Alam niya. Diba? Except you. Because you are his wife. How then could I do this great evil and sin against God? Diba? Ano? Alam niya, no? May utos sa kanya. Lahat yan, sa iyo. Pakialaman mo lahat yan. Paglay asawa ko. Pero, bakit hindi niya ginalaw ang asawa ni Potiphar? May takot po siya kay God. Una ba, dahil pangit ang asawa ni Potiphar? Hindi po. May takot siya sa Diyos. Tsaka, Diba? husband nga po. Pwedeng isaalang-alang niya ang utos ni Potiphar. Take charge ka sa lahat ng dyan. Huwag lang yung asawa ko. Ano po? Galang. Ha? Respeto. Respeto kay Potiphar. Pwede, no? Pero yung pinaka-bottom line talaga, sabi niya, how then could I do this great evil and sin against God? Ang tingin niya doon, pag ginalaw ko ito, it is great evil. No? And it is sin against my God, not sin against Potiphar. Yan ang ano, no? Hindi ka magagawa yun.
takot ako sa Diyos. Sabi ng iba, bakla si Joseph. Gusto niya si Potiphar. Kaya pa. Extra ano na lang yun. Hindi mo nag-asawa mo. Extra na lang yun. Pero, pero hindi po eh. Ang asawa ni Potiphar, sobrang ganda niya. Yeah. Hindi mag-aasawa yung... Hindi katulad yung mga Amerikano. Alam niyo yung mga Amerikano, ang gusto mo pang asawa, negra. Di ba yung mga pangit na mga Pinay? Maganda yan. Oh, di ba? Bakit gano'n ano? Yung mga Amerikano. Mga bakekang, yung mga gano'n. Hindi, kasi ayaw na lang ako siya, sir eh. Ayaw na maganda asawa. Kasi hindi mo pagkatiwalaan. Gano'n? Ayaw na maganda? Pag may tsura Baka may kumuha iba. Baka may umagaw. Para walang papansin. Kaya pili lang nila pangit. Di ba lahat na makikita mo, no? Pandak, hindi naman kagandahan. Pero ngayon, eh, may nari na naman kasi mga resort. Faithful doon kasi pagkaganda, no? Pagsisilbihan. Oo nga eh. Hindi, parang ang gusto ng mga Amerikano yung talagang magsisilbi sa kanila ng mga maayos. Magiging faith kasi alam nila tatanda ho sila, wala mag-aalaga sa So dito, kumpanya. tiyak po yung asawa ni Potiphar na ito ay sobrang ganda. Pero hindi tinignan ni Joseph yung sobrang ganda, no? Pero yung asawa niya, tumingin kay Joseph, sobrang pogi. Maganda talaga. Maganda, no? Pag Muslim, ano? Lalo may katungkulan ka. No? Galing sa Sa bayan. 14 years ko sa Philippines. Walang pangit, no? Mga itsura. Walang pangit. Ay, ikaw, naglingkod ka sa ano, di ba? Sa palasyo ng ano, di ba? Oh, naglingkod, nagtrabaho sa ano eh. Okay, so ayan po. Yun ang dahilan, ano? Hindi dahil bakla si Joseph, no? Hindi dahil pangit si asawa ni Potiphar. Ang tingin niya kasi kapag ginawa niya yun, great evil. No? Ang tingin niya kapag ginawa niya, it is a sin against my God. Yan po, no? Biblical, malinaw na malinaw po yun. So, but, marami pala nakukulong na walang kasalanan. Katulad nito, no? Kapangyarihan na. Oo. Ginolan ng kwento. Nakulong ng walang kasalanan. Yun nga, gumawa ng kwento. No? Ipinakulong ni Potiphar. Biro mo yung amo mo nagpakulong eh. Bakit? Kasi nakaiwan ng bakas. Ebidensya. Di ba meron bakas eh? May naiwan ba brief? Wala ba yung siktorena? Balaba lang naiwan, di ba? Wala namang wifi doon, wala namang ano. Wala, no? So, may naiwang ebidensya. Binaligtad na ang istorya. No? Ang katotohanan, yung asawa ni Potiphar ang gustong gumahasa kay Joseph. Tama ba? Pero ang kanyang ikinuwento sa asawa niya, gusto siyang gahasain ni Joseph. So, nakulong. Yan, in prison. 39. Kaya nga. Mahaba-haba din siya nasa kulungan, ano? Yan, 39:19, chapter 40 hanggang 23. Ayun, pagdating doon, meron na naman panaginip. Nag-interpret na naman siya ng panaginip, yung Pharaoh's dream, di ba? 41:1 hanggang 36. At pangatlo po, made second ruler in Egypt. Yan, na. From rags to become riches, ano? Pero sandamakmak na trials, ano? Bago niya marating ito, no?
Iba talaga, sinasamahan siya ng Panginoon. He became, or made a second ruler in Egypt. Genesis 41:37 hanggang 44. At yung sumunod naman na senaryo, reunion with his brothers. Di ba? Nasa ano ka na first overall ka na. Parang, di ba? Yan ang ibig sabihin ng firstborn Chapter 42 hanggang chapter 45. Ito yung nakakaiyak din yung mga senaryo na yan. Diba? Very dramatic yan. At very, very, exciting. Panlima, Jacob and family moved to Egypt. Chapter 46 hanggang 47 ng Genesis. And, of course, ito na, Jacob blessed 12 tribes. Binless niya na. Uso sa kanila, bago mamatay, nagbe-bless. Parang huling habilin. Yung ganun. Genesis 49. Meron siyang prophesy, Shiloh. Pagka sinabi Shiloh, pag-usapan natin sa Messiah, Messianic. The Messiah would come to the tribe of Judah. Iba yung prophesy kay Judah, Dapat, bakit hindi kay Joseph? Yan ang tanong niya. Siya yung sikat Magmumula bakit hindi kay Joseph? Magmumula sa lahi ni Judas ang Panginoong sa Kristo. My question is, bakit hindi kay Joseph? Siya yung bida. Tama ba? Siya yung favorite ni Jacob. Wala pa atang anak siya dito, Bishop. Ha? Wala pa. Hindi pa siya engaged. Wala pa asawa. Umayaw nga siya kay Sino walang asawa? Joseph. Si Joseph. Pero ang siyempre kahit walang asawa, nagpa-prophesy yung tatay, yung lolo, yung matanda. Diba? Dapat Jacob prophesying to Joseph na sa yung manggagaling ang Shiloh, ang Messiah. Pwede naman, di ba? Bakit kay samantala tahimik ang ang kwento ni Judah sa Genesis 35 hanggang 50. Nasingit nga lang ang 38 kaya meron 38 ng Genesis na paningit kasi para mawawala sa kwento mawawala sa history. Kaya kinlaro ng chapter 38 Judah and Tamar. The life story of Judah and Tamar. Singit lang yan. Sa buong chapter 35 hanggang 50 ng Genesis. Yan lang ang account na yan. May purpose ang author. Tama? May walay. Di ba? Hindi na babanggitan yung pangalan ni Judah. Sa buong kwento. Chapter 38 lang. Pati love story niya. Di ba? Para matrace. Ito pala, nag-prophesy pala itong si Jacob kay 49 49:10 natin ng Genesis. Ang setro ay hindi may hiwalay sa Judah, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa ang silo ay dumating at sa kanya tatalima ang mga bansa. Amen. Sorry, the scepter shall not depart from Judah, nor the ruler stop from between his feet, until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the peoples, until Shiloh comes. Amen. At ito po ang kaganapan, Hebrews 7:14. Hebrews 7:14. Kasi nga, until Shiloh comes 7:14. Ang sinasabi, 7:14. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Judah, na tungkol sa angkang yaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. Di ba? Sabi po,
For it is evident that our Lord was descended from Judah, a tribe with reference which Moses spoke nothing concerning priests. Amen. O bakit hindi sa Levitical? Diba? Diba? Bakit from Judah? Wala naman sa lahi ng Judah ang priest. Diba? Hindi po naging, wala pong lahi ni Judah ang naging pari. Diba? Kay Levi. Even pala, Melchizedek yan, priesthood. Amen? 7:14. Yung Melchizedek yan, chapter 7, verse 1. Bago mag-14. Ang issue about Melchizedek's priesthood like Christ. Okay? So, yon, death of Jacob and Joseph. Revelation 5:5 muna, for clarification tingnan natin. Revelation 5:5. And one of the elders said to me, tama ba ito? Stop weeping. Behold, the lion that is from the tribe of Judah, the root of David, has overcome so as to open the book and its 7 seals. Amen. Lion from the tribe of Judah. Siya lang ang natatanging overcomer. Di ba? And he has the right to open the book, no? And its seals, o yung 7 seals. Kasi umiiyak na dyan si ano eh. John. No? Di ba? Si John eh, no? Sabi rin ng verse 4 eh, Then I began to weep greatly because no one was found worthy to open the book or to look into it. Wala raw sino mang karapat-dapat na magbukas ng aklat. Kahit tignan nga lang eh, bawal eh. Di ba? Yun nga. Pero sumagot ang isa sa mga elder. Sabi ng elder, huwag ka na umiyak. Tahan na. Behold, the lion that is from the tribe of Judah, mula sa lahi ni David, has overcome. May magbubukas na. Tapos sumunod po dyan, tuloy ko yung basa. And I saw between the throne with the 4 living creatures and the elders of the Lamb standing as if slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of the God, sent out into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him who sat on the throne. When he had taken the book, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and a golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Bakit ang pagpapakilala doon sa una ay lion that is from the tribe of Judah. Pero sumunod na senaryo, yung lamb. Yung lion, unang pagpapakita from the tribe of Judah, naging tupa. Di ba? So, death of Jacob and death of Joseph in Genesis chapter 50. Okay? That's all muna. Ano po? Susunod natin pag-usapan the birth of a nation. Tayo po yung manalangin. Meron kayong patanong? Clarification or yung correction? Lalo na, meron ba kayong violent reaction? Wala naman. Sige po, kung wala, tayo manalangin. Pastor Lope, ikaw po mag-close na prayer. Salamat po Diyos sa hapong ito, Diyos. Salamat Panginoon sa mga salita mo.
na yung Panginoon natutunan. Salamat ng Diyos, karunungan, kami karoon sa bawat isa. Salamat ng Panginoon sa buhay ng mga kapastoran na dito, Panginoon, na patuloy ng Diyos na nagsasaliksik na yung mga salita o Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga oras at salamat ng Panginoon sa buhay na tagapagturo, Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sa karunungan, na patuloy dito yung kakawin sa kanya, Panginoon. At talangin po, Diyos, patuloy at malakas at karunungan na nagbubuhat sa iyo. Patuloy po ngayon sa ikatalo, Panginoon, sa pagkakaroon ng maraming salamat kay Lord. Bansahan kang samantalang pag-iwalay, Panginoon Lord, patuloy mo tayong gabayan, ingatan, bawat isa na patuloy kayo makakin sa bawat tahanan, Panginoon. Maraming salamat kay Panginoon Lord. Sa iyo namin tinatas ang dalangin namin sa tayong pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po. God bless po sa nasa online.